Sa bidyong ito, ipapaseramik natin si Pearl. Kung si Pearl ang unang-unang electric car dito sa aking garahe, nandito din ang kauna-unahang electric big bike sa Pilipinas. At dahil umabot na rin ang mahigit 3 taon ang gulong ni Pongkan, kailangan na natin itong palitan para mas-save tayo sa ating mga biyahe. At bago ko simulan ng bidyong ito, gusto ko munang pasalamatan ang mga kumpanyang nagtiwala sa aking kakayanan sa pagbablog. Morning guys! Ito na yung ating bagong BMW na electric car. Unang-una naming electric car ni Ella. Pero mayroon tayong i-review soon na kung saan isa rin siyang electric na big bike. Yan o. Ito gawa to ng Utitco Motors Corporation. It's first in the Philippines. So yung kanilang 2.0. But for the meantime guys, babalikan ko to. Magpapalit mo tayo ng gulong ng ating Mustang. At syempre, dahil bago yung ating kotse, ano po ang kailangan gawin kapag bago ang kotse? Dapat ipaseramik natin. Tara, samahan nyo ako. Magpapaseramik lang ako saglit. Tapos kunin natin yung Mustang natin. Pakinggan nyo kung paano bumubukas to. Start. Lupet, di ba? Medyo nakakakilig pagka bumubukas siya. Ngayon, malapit na tayo mag-charge dahil 29% na lang yung ating battery. Sobrang sensitive niya. Super sensitive. It's 150 kilometers away. Natiran tayo ng 118 kilometers. Malayo-layo pa rin yun. And enough para makapunta tayo sa mga charging station na malapit dito sa area natin. Nakakatuwa yung lakas niya. Grabe. Anyway, yung Mustang natin, pakita ko sa inyo mamaya yung situation ngayon. Dito tayo magpapa-ceramic. Ang daming customer dito. Pipila ako dito par. Makes this electric car more driving. It makes this electric car driving more easier. Sobrang dali niyang i-drive. Good morning. Poging-pogi. Kumusta, brother? Good morning sir, good morning. Kumusta? Andito yung ano sir yung vlogger din na isa. Si Road D, yung comment ko sa ano niya. Nandito? Nandito siya. Ano ginagawa dito? Nagpapatin sir. Ipapa-ceramic daw Yes, sir. namin. Oo. Ano? Asan yung Mustang natin? Andun sir. Kukunin ko mamaya. Tapos itong ipapalitan mo sir. Okay. Siya pala yun. Boss! Boss. Idol! Kumusta, Idol? Boys po. Kumusta? Dumayo para pumapay, no? Ang layo ng dinayo mo, sir, ha? Kung sakto po, papunta na, na Malawag. Magpapa-blessing ka na niyan. Diretso Buti na po. dito ka nagpagawa. Nagkausap din po kami. Baitong kaibigan namin na to. Baito. Nagpapatid ka. Yes po. Magtitint ka na pala, bro. Oh sir. Parang kailan lang sabi ko, hindi ka pa nagtitint. Oo nga, Tapos sir, ngayon, nagtitint ka na. Siyempre sir, payo mo eh. Nasubaybayan niya yung paglaki nitong kumpanya ng kaibigan natin. Kasama natin si Rudes, tsaka si Christian. Pa-test Subukan. ride. Tara. Subukan mo namin, ano? Pasok kayo. Uy, grabe. Relax mode yan. Relax to. Nakatingit yung ulo ko sa Parang naiwan yung puso ko doon. Ganyan yung relax mode. Grabe, relax din, no? Grabe talaga. Saan napansin mo? Yung G-force na gumanon ka. Sobra sir. And then, kapag Grabe. pag na-experience mo yung sports mode nito, Meron pa, mas malala doon. relax pa lang. Relax There pa are lang so yan. many modes na to. Parang naiwan yung kaluluwa ka doon. May modes siya. My mode. Oo. Okay. Personalized. Tapos nakita mo, ito yung kanyang sports. Efficient yan. Tapos, ito yung relax mode. Naka-activate siya ngayon. Relax siya. So kapag ilagay mo siya sa sports, magbabago yung ambient niya lahat. Pati yung mga nandyan, yung sa ilaw sa gilid. Di ba? Ngayon, ito na siya. Oh, ito na siya. Parang tayo na sa roller coaster. Grabe yung galaw. Kaya pag galit ka sa kasakay mo, gusto mong bumawi ba? Sports ka. Sports mo lang. Untog-untogin lang ko kayo dyan. Ganun. Tapos Grabe. pagka meron kang gustong magising na pasahero. Pwede mo mag-sports, grabe. Oo. Yun yung pinaka, ano niya, aggressive.
Yeah, this sports setting yung Okay. pinaka-aggressive niya. Sir, vlogger pala ako, sir. Oh, nice meeting you, sir. Vlogger Idol pala po, ako. idol po. Idol po si Sir Alfred. Grabe. Si vlogger din pala si Rudes. Oh. I-follow at subscribe na lang mga bossing. Voiceover mga bro, paano? Batiin mo sila sa pamamaraan ng pagbo-voiceover mo, bro. Mahirap siya pag maraming tao. Hindi, tayong dalawa lang. Kamusta po sa mga kasama natin dito? Yan, kaya Sir Alfred, kaya kay Sir po. Yan. Wala po akong masabi ngayon. Pero sobrang ganda po ng Parang sasakyan. hindi po yan yung paraan ng pagbablog mo, sir. Sige, Ano yung po yun? Voiceover. Nihihirap po siya kasi kinakad ko siya eh. Kumbaga parang... Sige nga. So andito tayo ngayon sa kay Sir Alfred at sobrang ganda gamitin ng sasakyan niya. Sobrang bago. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Hindi po siya ang hirap po. Sige, try mo lang, try mo lang. Paano po ba? Sige, hingang malalim. Tapos May nakaabang palang balak Sir Alfred. May balak Sir Alfred. Pero grabe, sobrang lakas ito. Grabe. Ganda. Naka-relax pa yun. Naka-relax pa yung sasakyan. Naka-relax yun. Grabe yung mode na to. Para hello. And then, pwede mo siyang i-adjust. Para po mahirap makasabay sa inyo. Naglalakas po ng mga sasakyan nyo. Hindi, may hina rin ako. Ano, Christian, okay ba yung kotse natin? Okay na okay, sir. Poging-pogi. Grabe. Guys, di ba matagal na yung Mustang natin? It's more than 3 years na. Ngayon, yung gulong niya makapal pa naman. Pero papapalta na natin siya ngayon dahil pumuputok-putok na eh. Delikado na sa biyahe. Medyo naninibago pa si Christian na ipasok tong sasakyan natin. Kaya tayo mismo magkapasok sa kanya. Yo, straight away from Dakasa, dinala natin dito para ipaceramic. Ang ating... Sir, paano pala pag ililipat ko ito sa kabila, tawagan ko na lang kayo, sir, no? Sabihan ko na lang kayo. ikaw na maglipat? Hindi kayo, sir, kayo. Bakit? Sakaling ililipat sa kabila. Bataya mo. Natatakot ka. Ito yung susi. Iwanan ko ba yung susi, brother? Same po, sir. Paano ilalak to? Hindi kasi mamamatay to pag... Sikunin ko na lang, sir. Itabi ko na lang po. Okay. In case na may kukunin ka sa loob, di ba? Yes, sir. 25% na lang pala to. Okay, so naka-park na siya. Pag i-start mo lang ganito, bro. In case lang, no? Ito yung off. Off na siya. Pero naka-aircon pa rin yun. Pusang mamamatay, sir. Mamamatay siya. Mamaya-maya. Yun lang siya. Very basic lang sa'yo. Parang pinadali lang niya yung ano, Buhay natin. buhay natin. Wait, patay ba? Carbon. Yes, it's carbon. Kaya pala siya ganun kamahal. Sa pa yung reason. Yung gilid, no? Ang gaan nito, pero ang tibay. Ito. This one. Carbon. Fiber ko na to. Magaling din nag-isip. Ano siya eh, it's simplicity and elegant. Minimalist yung design, pero napaka... Pero sa lahat ng kotse hindi nila dito, hindi ito yung pinakamahal. But I think this is the first electric, Yes, sir. full electric car na nandito ngayon sa Clean Machine. Baka nga sa bungal ka lang, sir, itong pinakauna. I don't know. Ito, sir, ito. Yan, pinatay ko na siya, no? Yes, sir. Paano ginawa mo, sir? Pinindot mo lang? Kasi susi, di ba? Oo, sir. Nag-auto off siya. Once na nilock mo siya, mag-auto off na siya. Nice. Pag bubuksan mo, yun lang. Gear ko ng bed. Mag-aircon yan, maya. Hindi ka pa pumapasok, nag-aircon na, no? So, di ba, pag ginan mo, patay natin. Lock. Ngayon, patay na aircon yan. Check ko lang yung gamit ko sa loob. Yes, sir. Meron bang something dito, sir, na sa exterior na hindi pwede ipapasa? Ang alam ko, lahat pwede. Lahat. Ito lang, hindi ito siguro. Hindi kailangan buksan. Kasi charging port. Charging port lang naman yan eh. Ito naman, di naman babaklasin to eh, no? Sa Hindi, sir, ceramic hindi. coating lang naman yan. Labas lang naman, di ba? Yes, sir, labas lang. Pero papalinis ko pa rin yung loob. Pero Yung ano loob, lang, wipe down. Sige. Vacuum. Okay, boss. Thank you, sir. Sir. Thank you, pare. Thank you, sir. Magmumustang naman muna ako ngayon. Yan, i-compare mo rin yung Arurot, sir. Hindi, malayo. Malayo, sir. Malayo talaga. Grabe, pwera biro, sir, yung kanina nung unang arangkada mo. Sobra, no? Grabe, Parang iba. nangilabot ka, no? Iba, sir. Tumayos mga balahibo ko eh. Babay muna. May pangalan naman yung may pangalan. Kalahin mo, isang gabi lang natulog sa akin yan, tapos nandito na. Parang yung Mustang mo, sir. Isang gabi lang din. Tapos Parehas, nandito no? na. Oo nga. So, nga pa lang si Christian, kung naalala nyo, siya yung na-vlog natin noon, na may Danum Water Refilling Station nandiyan. Malakas naman. Yes, sir. Kumpara dati. 4 years na. 4 years na pala, no? Yes, sir. 4 years na yan. So far, nire-repair ng tao ko. First PMS. After 4 years, ngayon lang nasira. Oo, sir. No? Ngayon lang nagkaroon ng ganyan. Tapos ano pa, hindi naman ganun ka. Kasi Hindi. electrical lang. Oh. Silipin ka, bro, Yes, no? sir. Yes. So, ito yung water station ni Brother Christian. Nakakailang bote ka na sa isang araw? Nag-average kami ngayon, sir. 160 to 200. 200.
160 200. Hi, John! Hi, brother! Ayan. So, after 4 years, guys, ito yung water station ng Danum, Dr. Danum Water Station. And so far, all goods naman. After 4 years, di mo naman alam kung ano mangyayari. Mabuti lang, mayroon tayong mga safety breaker na nilagay. So, it will trip kung sakasakali na may shortage. Pero as of now, wala namang problema. 4 years, tsaka malakas yung tubigan eh. Tuloy-tuloy ba? Nakakatuwa no, natapat na nagpunta ako dito. Ngayon pa nasira. Oo, sir. Sakto. Pero 4 years no. Tagal. Tsaka sulit na. 4 years, sir eh. Ano talaga, wear and tear yan eh, di ba? Kahit sabihin mo na gamit yan, kahit anong tibay ang gawin ko dyan, talagang may bibitaw at bibitaw. Yes, sir. Pero 4 years na tuloy-tuloy, walang problema. Bawi na puhunan, brother. Sobra, sir. Matagal lang bawi, sir, yung buunan. Matagal na ba? Ilang taon mo binawi puhunan mo, bro? 2 and a half? 2 and a half? Oh, 2 and a half. Alam mo bro, maganda encourage natin yung kaibigan natin na magnegosyo na rin. Iba po talaga pag negosyo, syempre. Gusto Oo. ko pasukin yun. Alam mo bro, nag-meet kami ni Christian, maging kapitan ng barko to. Tapos pinagpalit niya, nag-water station. Water station. Yun yung water station niya. After 4 years, ngayon lang nasira. Pero bago masira, Kinita na. Kinita na. Bumalik na eh. Bumalik. bawi-bawi na. Turuan natin magnegosyo si Rods. Soon po yung water station. Ayun, water station, no? Diba, nakabenta pa ako. Ayan, silipin mo yung tubigan niya, bro. Ayan. So po, plano ko din po talaga yan pag nakaluwag-luwag din, business na po. Meron akong tubig, laundry, kung ano-ano pa. Para may pambili ka na ng electric malaki-laki. car. Electric car. Tinan mo, nag-start si Christian sa water station. Tapos, ayun, no, meron na siyang ganito. May coffee shop. Para papasyal tayo sa iba pang business ng kaibigan natin, si Christian. Pasok, sir. Oh, ganda ng opisina ni Pare, oh. Ito na yung tint niya. Sinasabi ko sa Aven Division. Nung nagpatint kasi ako ng LCO, hindi pa siya nagtitint nun. Ngayon, ito. Anong brand to? Okay naman yung tint, ano? Yes, sir. Ano yan? Nasa top 10 yan. Wow, top 10. Avery Dennison, 83 years na siya may get sa service. Tapos, major, sponsor sila ng NBA. Wow. Sila yung gumagawa ng print ng shirts ng Cleveland Cavaliers tsaka Kings. Si Sir, anong mismo printing do? Printing. Ito yung damit, ganyan. Printing press. Printing press. Big time tong kaharap Hindi natin. po, mga Printing small press. business po, small Business. small business na po sa Big amin. time yung kaharap natin, si Ruds. Hindi po. Nice meeting you, bro. Soon po, magra-rides tayo. Rides, ha? Rides po tayo. Pwede ba yung TMX doon? Pwede. may kulong-kulong. Ay, congrats sa bago mong tinta. Iba yung may tunog. Bye-bye. Eh, sir. Ingat po. Okay. Sarap din ang tunog, no? Ito yung mamimiss mo kapag lahat tayo naka-electric car na. Pero syempre, every gas mo, you're putting air pollution sa kalsada. Medyo mainit na. Yung gulong natin, nagpipitak-pitak na siya. Hindi know kung visible sa inyo, pero ayan. Kung mapansin nyo, hindi na safe ilayo. After na more than 3 years, ito na yung itsura ng Mustang natin kapag matagal na yung gulong. Ayan. Expired na, hindi na safe ihataw. Teka, magkukunin lang ako sa loob. Nice meeting you. Pinsan ko yata kayo, sir, sa ano. Kaya nga dapat wala ng Oo. recharge. Ay, ganun ba yun? Sabihin ko po sa naggagas na gawing electric car na yung truck namin. Ma'am, gagalingan, huwag kang tumawad, gagalingan namin ng servisyo. Ganun. Mas Bawi ka maganda sa yung good tawad. product. Dapat dalawang gagalingan at saka may tawad. Di ba? Patay tayo dyan. Ma'am, basta piece of advice lang. Ay wala pong quality na mura. Ganun. Opo. Oo, nandun na tayo. Pero Ito mura na yan, Germany, ito lang presyo. Bye-bye! ang kulit namin. Sige po, thank you. Right, so I gotta go. Although we have a client here now kasi meron tayong mga nauuhang schedule natin that I need to finish first. Audio check. Mas malakas talaga yung yung electric. Ba yun? Dito tayo ngayon sa may Crisada Trading. Dito tayo magpapalagay ng gulong natin. At ang
balita ako, dito nag-order si Ella. Good morning. Magpapalit ako ng gulong. Opo. Dito ba in-order yung gulong ng Mustang? At i-ano ko po kay bossing. Sige. Andiyan na po yung gulong niya. Good morning. Oo nga eh. Tagalan, pasensya na. Kadating lang namin. Busy din po kayo. Sige po, sandali po, paayos ko lang po. Apa, bossing? Ang si Raymond. This is 15,462 kilometers. We have to replace all tires just for us to be safe. Okay? Pa tayo. Bossing! Nice meeting you again. Buti boss, napudpud tayo gulong, ang dami mo sasakyan. Hindi naman napudpud eh. Oo nga po eh. Ito yung shop kung saan tayo magpapa-change tire ng ating Ford Mustang. Yun, baklas na yung mga gulong natin. Left and right yan, guys. Dami nagpapagawa dito. Puno. Grabe. Kaya marami rin silang stock ng gulong. Harap at likod, bakit magkaiba? Sa handling po, kasi kung 275 boss pa yung harap, Okay. mabigat na yung handling. So 275 itong harap. Likod, Likod. Yung 255. harap, 255 po. 255. Ano kaiba pala yun? 3 taon ko nang ginagamit itong Mustang natin. Ngayon ko lang nalaman na ang gulong pala niya sa likod at sa harap ay magkaiba. Yung gulong niya sa likod ay 275-40 JR19. Pero sa harap naman, ang sukat niya is 255-40 Rim 19. So imagine nyo yun. So ito raw, para mas madali siyang i-maneuver o iliko kapag nag-drive ka na. Galing, no? Alright guys, so tapos na tayong makapagpalit ng gulong sa ating Mustang GT 5.0 at wala na siyang mga warning dito. Ayan. Malinis na ang ating unit. Ayan. Mas maganda naman na bibiyay tayo ng safe sa lugar na pupuntahan natin kaysa magkakaabira tayo. Total binayar natin is 80,000 plus. Ayan, libre na yung labor and whatsoever. Siyempre kapag yung may-ari mismo ang gumagawa ng mga sasakyan natin, siyempre may personal touch ng owner yan. Ayaw nilang papasira sa kanilang business. Kaya naman mas maganda na doon ako nagpagawa. Kasi talagang bukod sa yung may-ari mismo ang magtatrabaho niyan, may supervision pa niya. So kudos. Thank you so much. Satisfied naman ako kahit na nung una nagkaroon ng warning, pero naayos naman agad kasi nga baka may dumi lang or whatsoever na naipit dun sa sensor natin kaya hindi nagbabalanse. At dapat pala ang ating setting ng gulong sa Mustang natin is 35 sa harap, both of them, at 38 naman sa bandang likod. Kasi pag pareha silang 35, magwa-warning siya. So yun, based on my experience, I don't know kung ano talaga yung factory setting, no? But in my experience, ganun po ang nangyari. Very satisfied. Good.